Welcome to News 5 Everywhere. May bago na namang pakulo ang MMDA para mapagaan ang daloy ng traffic sa EDSA. Ngayon, pinag-iisipan nilang payagan na ang pag-counterflow sa ilang bahagi ng kalsada tuwing rush hour. Jun Loyola, ikwento mo. Tuwing rush hour sa umaga, gapang ang mga sasakyan sa EDSA na papuntang Makati. Ang mga sasakyan sa northbound naman ang hirap kapag hapon hanggang gabi. Dahil dito, plano ng MMDA na payagang mag-counterflow ang mga sasakyan sa lane na hindi matraffic. Ang itatawag dito, reversible lane o zipper lane. Ang purpose nito, mabawasan talaga yung volume sa EDSA. Mula Buendia sa Makati hanggang sa tapat ng SM Mega Mall sa Mandaluyong ang magiging sakop ng zipper lane. Sa umaga, ang innermost lane na northbound ang magiging counterflow para sa mga papuntang Makati. Sa gabi naman, magiging daanan na rin ng mga papuntang QC ang innermost lane ng southbound. Target nilang gawing lagusan ng counterflow ang Center Island sa tapat ng Mega Mall at sa tapat ng Forbes Park sa Makati. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga bukas ang zipper lane na mga pa-southbound, habang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi naman para sa mga panorte. Dahil sa zipper lane, ilang U-turn slot ang pansamantalang nakasara. Kung ang EDSA ay 1,200 vehicles per lane per hour, effectively meron kang 3,600 vehicles na mapapadaan doon sa zipper lane. Yun nga lang, hindi lahat ng sasakyan ay maaaring gumamit ng zipper lane. Bukod sa pribado at light vehicles lang ang makakadaan dito, dapat 3 patas ang sakay nitong mga pasahero. Diba binawal po yun ni President natin na bawal nga mag-counterflow. Okay sa akin yun. Mas luluwag kaysa nakapila ka ron sa isang linya lang, 2 linya. Sa dami ng sasakyan, lalo lang di magbubulbul ang traffic niyan. Sa Hulyo, target ipatupad ng MMDA ang zipper lane. At kapag naging matagumpay, gagawin din nila ito sa C5. Juleola, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.